nandito tayo ulit sa Deck 7 para ma-videohan natin itong kagandahan ng lugar ng Hong Kong. Dati nakapunta na tayo sa lugar ng Singapore, ngayon naman nandito naman tayo sa lugar ng Hong Kong. Ito ang lugar ng Hong Kong, city ng Hong Kong, yan. Napakaliit lang ng lugar ng bansa ng Hong Kong, napakayaman sa. Maya-maya lang ng konti ay didikit na yung barko natin dito sa puerto ng Hong Kong. Kaya lilibutin natin to, ipapakita ko na dito banda ay maraming mga kakaiba at mga pambihirang mga building dito. Tulad nito, ipapakita ko na dito naman sa kabila ay merong barko na nakadaong. Ayan, ang pangalan ng barko na yan ay Star Aquarius. Yan, malaking barko yan, mga 2,000 passenger ang nandiyan dyan na pasahero. Tapos meron naman dito sa gilid na building na napakataas. Yan. Ito ang kagandahan ng buong Hong Kong na ikukumpara sa Singapore ay parang pareho din, na magkasing yaman na bansa rin sila, na parang pareho lang din ng laki ng bansa na Hong Kong tsaka Singapore. Ayan, parehong mga singkit ang mga tao rito at mga nagsisitaas ang mga building. Maya-maya lang ng konti ay pagkahalimbawang tapos na tayo magtrabaho ay lilibutin natin itong buong Hong Kong para malaman natin itong mga decoration na para sa Pasko. Ayan, ito yung mga taga-engine department, mga tropa natin yan, mga friends. Hello my friend. Ayan. Yan, nandito ngayon sila dahil para malaman na nila at nakaka-excite na rito lumabas para makapasyal na tayo sa lugar ng Hong Kong. Overnight tayo rito ngayon. Yan, kaya malilibot natin itong buong Hong Kong na to. Yan ang kagandahan dito sa lugar ng Hong Kong. Tapos dito naman ay sikat lahat ng mga electronics dito dahil mayaman na bansa ang lugar ng Hong Kong. Kaya ito ang mga makikita mo dyan. Yan, mga billboard. Tapos nakalagay na Samsung. Yan, dahil siguro yung building na yan ay opisina ng Samsung. Yan. Itong lugar ng Hong Kong ay napansin ko na napakaginaw. Napakalamig dito ng klima rito sa lugar ng Hong Kong. Kaya mamaya-maya lang ng konti ay alamin na natin kung saan tayo pupuerto. Dito naman sa gilid ko rito ay napakaraming mga yate o mga bangka rito na ayan, nandiyan sila sa tabi ng dagat. Tapos dito naman parang sa Paris. Ayan. Ito na yung piloto na umaalalay sa atin. Tapos dito naman ay kung napapansin nyo ay maraming mga rumoronda-rondang mga boat dito. Yan, dahil dito na tayo pupuerto sa tabi nitong barko na to. At ito na yung station natin na nag-aabang na sa atin dyan. Yan, dyan na tayo banda didikit. Tapos dito naman maraming mga boat na maliliit dito dahil para yung mga ibang mga crew ay dito tinatransfer lahat ng mga tao rito dahil dito banda ang city. At dito ang napakaraming mga building. Yan, dito sa kabilang isla na to. Tapos dito naman sa kabilang isla ay dito tayo dadaong. Pero may mga building din dyan na nagsisilakihan. Yan, dito sa lugar ng Hong Kong ay napakaganda. Para rin sa lugar ng Singapore, pero ang klima ng Singapore ay medyo mainit na parang ihahalin tulad din sa klima sa Pilipinas. Pero dito sa lugar ng Hong Kong ay napakaginaw pala, na parang maihahalin tulad mo sa mga ibang lugar na tulad ng mga sa ibang bansa. Yan, dito na yung tayo sa Hong Kong. December 16 tayo ngayon. Yan, overnight tayo ngayon. Bukas pa tayo alis. 10 minutes from here. Tapos dito naman may nakasulat na Hong Kong, welcomes Lejaman. Yan, welcome tayo rito. Welcome yung barko natin. Ngayon gagala na tayo dahil tapos na yung trabaho. Kasama natin yung supervisor natin tsaka si Joseph. Yan, sa trabaho natin. Ito kami, ito. Yan, gagala na tayo ngayon. Yan, bago tayo makalabas sa city
ay papasukin muna natin tong mall. 5. Yan, palabas na bago city. mag-7. City. City. Di ba tama sa 5 size? Forma tayo na yung 0 yung wallet. Yan, tulad sa nabanggit ko ay tulad ng Singapore ay tulad din ng Hong Kong na meron ditong mall na papasukin muna natin tong mall bago tayo makalabas ng city nila rito. Yan, ito na yung barko natin at ito na yung daungan. Yan, nakalabas na tayo sa gangway at nandito na yung mga ibang taga Hong Kong. Yan, bali yung mga ibang mga pasahero ay nagpapapicture dyan o pinipicturean tong kagandahan itong mga nagtataas ang building sa gilid ng dagat. Ayan, tulad ng nabanggit ko ay malapit na kasi ang Christmas. Kaya December na ngayon, kaya maraming mga rito, decoration dito na pang Christmas. Ayan, Christmas decoration. Ayan, ito yung lugar ng Hong Kong, dililibot na natin ngayon. Ito yung mall na inakyat natin, tapos maraming mga decoration dito sa taas dahil December na ngayon. Ayan, tulad din sa Singapore na marami na ring mga decoration na ganyan. Ayan, dito ay maraming mga decoration. Yan yung mga malalaking cake. Tapos doon naman sa kabila ay ganun din. Yan sila. Ayan na. Meron ditong nakalagay na Harbor City. Kaya dito sa mga dinadaanan natin ay maraming mga rito. Ayan, meron nakalagay na season's greeting. Ayan. Dito sa lugar na to ay napakaraming tao at maraming mga gumagala rito at nagkakasayahan dito sa mga lugar na dinadaanan natin. Ayan, dito sa lugar na to ay maginaw, napakaginaw dito. Kaya lahat ng mga tao rito ay mga naka-jacket. Ayan, ito na yung lugar na city ng Hong Kong. Dito tayo ngayon sa foreign exchange. Yan, bali yung dalawang tropa ay nakapalit ng pera para makapamasyal tayo rito at makabili ng mga gusto nating mga souvenir. Ito naman yung mga souvenir shop. Yan sila. This how many? Dollar. Huh? Yan, dito naman may poster ng Hong Kong. Uubusin mo kasi yan eh. Yan, tapos dito naman sa gilid, ito naman ang pera ng Hong Kong. How many Yan, minutes? pera ng Canada. 20? Ayan mga yan. Yan, dito sa lugar ng city, ay banda rito ay merong clock tower. Yan. Yan, ito na yung lugar ng Hong Kong. Ito yung mga poster nila. At ito naman yung isa sa mga pinupuntahan ng mga turista, itong malaking Buddha na to. Tapos sa baba niya naman ay merong mga butik o merong bahay dyan sa loob na pwedeng puntahan ng mga turista. Ayan, dito sa paglalakad natin ay meron tayong mga nakahalubilo rito na mga taga-Pilipino rin, taga-Pilipinas nakatira, pero dito na sila namamalagi. Ayan yung isa sa mga kabayan natin. Bali, inaalam natin kung paano papuntang Disneyland. Kung halimbawa malayo-layo rito, malapit ay makarating tayo doon. Yan, tapos dito naman sa gilid, merong magandang lugar dito. Yan. Ito na yung mga tropa. Ano, saan tayo pupunta ngayon? Ayan. Bali ngayon, nagkikita-kita na kami ng mga tropa dahil yung mga iba ay nauna nang umalis, gumala. Pero ngayon kasi kami, katatapos na ng trabaho, kaya ngayon lang kami nakalabas. Ngayon, nagpipilitin kami rito para magbala kung saan kami papasyal ngayon. Ayan. Ito na yung mga napuntahan namin. Ito yung plaza ng Hong Kong. Tanong ka doon sa kabayan mo sa Ines. Boss Israel. Oy, ayan. Oy, pare ko, yan ang masasabi mo. Malapit na ako umuwi. Baka meron kang gustong message sa mga kababayan mo. Sa Pulilan, Bulacan. Dito na ako sa Hong Kong. O, ano masasabi mo? Nandito ka na sa lugar ng Hong Kong. Pwede na ako mamatay. Nakapunta na ako ng Hong Kong, ha? Ayan. Ito yung mga tropa natin dito. Yan, mga katrabaho natin yan sa barko ng Lake. Punta rin ako ng Pampanga sa mga baby. Pupunta ako dyan. Ayan, ngayon binabalak namin pupunta sa lugar ng Seaman's Club kung saan yung lugar na yun. Pero dito banda sa plaza na to ay merong mga fountain dito. Yan. Tapos sa fountain na yan, meron din naman dung waterfalls.
Yan, dun sa pinakamataas. Dahil yan ata ay 5-star hotel na yan ang isa sa mga pinupuntahan ng mga pasahero dito. Yan. Dito sa lugar ng ano na ayan, yung heritage daw na yan ay ginamit nung gera nung 1881 pa. Armas na yun, oh, yung baril, oh, Yung baril na yun. Yan, ngayon lalapitan natin yung hello. Yan, isa yan sa mga kaibigan natin dito. Yan, yung mga katrabaho natin. Hello. Yan sila. Bye, nurse. Yan, bali alamin natin kung ano yung makikita natin doon dahil nung gera daw ay nung 1881 ay ginamit daw yung armas na yan. Alamin natin kung anong klaseng armas yun. Doon naman banda ay merong kinakasal. Ayan, may kinakasal dyan dahil dyan yung loob na yan ay 5-star hotel. Yung 5-star hotel na yan ay maraming mga nagsisipuntahan dito sa lugar ng Hong Kong. Dito sa lugar ng Hong Kong ay wala kang mapanghihindihan na mapuntahan dahil itong lugar ng Hong Kong ay napakagandang lugar. Ayan, ito yung hotel nila rito. Ayan. Napakasarap dito sa lugar ng Hong Kong. May mga waterfalls dyan. Ayan. Ayan, bali aakyatin pala natin to. Itong ginamit nung 1881 na mga yung armas na yan ay ginamit noong gera. Kaya itong lugar na to ay pwedeng pasukin o pwedeng libutin itong mga gantong klaseng lugar. Ngayon aakyatin natin to dahil mas lalapitan pa natin yung kanyon na ginamit nung nung gera noong 1881. Ayan, dito sa lugar na to ay napakaraming tao. Tapos dito naman ay merong kinakasal. Yan. Bali dito sila kinasal. At ito naman yung photographer. Yan yung dalawang taga Hong Kong na ito yung dalawang kinasal. Yan. Diyan sila kinasal. Diyan sa mataas na hotel na yan. Yan ngayon, nandito tayo. Bali, nagpo-posing sila dyan dahil yan dalawang yan ay mag-asawa na ngayon. Dahil dito sila ikinasal dito sa lugar na to dahil itong lugar na to ay 5-star hotel to. Maraming mga mag-partner na dito sila kinakasal. Tapos nandito na tayo sa lugar ngayon ng waterfalls. Ayan, tapos may nakasulat dito na 1881 heritage. Ayan, iyan ang nakasulat dyan. Tapos may malaki naman ditong kristal. Ayan, tapos dun pa pala yung banda yung armas na ginamit. Ito yung poster na ito yung kabuuan ng heritage na yan. Ayan. Tapos ngayon, meron ditong escalator. Akyatin natin to dahil para ma-videohan natin yung kanyo na yun. Tapos may nakasulat naman dito na yan ang nakasulat. Hindi na natin masyado nabasa. Ayan, itong Hong Kong na to ay kadalasan ay puro mga building. Dito sa lugar na to ay napakaraming mga bowl. Ayan, mga bowl na na mga pan-display. Yan, dito naman may plaque rito nakasulat na Nuns, Guns and Signal Canyons. Yan, medyo hindi na masyado mabasa dahil matagal na. Tapos ito na yung kanyon na ginamit nung gera noong 1881. Ngayon nandito na tayo sa isa sa mga pinakamataas na building na inakyat natin ngayon. Yan. Tapos yung tropa naman, habang nandito yung nagsi-celebrate ng kasal nila, ay dito naman yung mga tropa natin. Yan, nandiyan tayo kanina. Hinihintay tayong bumalik dahil para makarating ulit tayo dyan. Yan, ngayon bababa na tayo dahil lalibot na natin tong party na to. Ngayon pupunta na tayo ulit dun. Ito naman yung isa sa mga video man dito sa lugar ng Hong Kong. At ito naman yung mga photographer. Kaya bali nagtatanong isa sa mga tropa natin na meron ditong brochure na inaalam kung alin-alin yung mga isa sa mga pupuntahan natin sa lugar ng Hong Kong. Ha? Diyan maganda, diyan mabilis. Saan? Babalik na naman tayo dyan. Ilang raw? Ilang milya. Kaya dito sa butik na to ay napakaraming ginto meron dito. Yan. Mga mamahaling ginto yan, mga totoong ginto yan. May monyet.
Monyet. Monyet, Chris Monyet. Kaya bali dito kami galing dahil napakaraming mga electronics na mura din dyan. Yan, ito naman ang showing nila rito. Yan yung mga pelikula na now showing. Dahil yung lugar na yan ay cinema yan doon. Isa yan sa mga tradisyon nila rito na ganyan yung mga kasuotan ng mga taga Hong Kong dyan sa loob ng butik na yan. Ayan, ito naman ang The Marco Polo Hong Kong Hotel. Yang lugar na yan. Ikot tayo. Yan ang mga itsura ng mga taga Hong Kong dito. Yan, dito naman, merong nakalagay na China, Hong Kong City. Dolar, Hong Kong dollar. Hong Kong dollar. US dollar. Yan. Bali, pinasok natin yung isa sa mga mall dito. Dito tayo sa electronic station. Dito sa loob ay mura ang mga electronics dito. Tulad ng mga high-tech na mga laptop rito na ang mga ganitong klaseng laptop na model ay mga maninipis na. Yan, yung mga ganyang klaseng laptop. Ayan, bali lahat ng mga tropa ay ipasukan dito sa loob dahil dito sa loob ay napakaraming mga electronics na mga iba't iba rito. Mga iba't ibang klase. Ayan, tulad nito ay napakalinaw ng mga TV rito. Ayan, mga ganyan ang itsura ng mga taong taga Hong Kong dito. Ayan. Nandito tayo sa lugar ng Hong Kong. Ito yung mga isa sa mga minomodel nilang mga mga flat TV. Yan sila. Yan yung isa sa mga model dito na flat TV na yan ang isa sa mga mukha ng babae rito na taga Hong Kong. Tayo sa lugar ng mga electronics yan. Ayan, itong building na to, ayan yung isa sa mga tinitirhan ng mga taga Hong Kong dito. Yan. Yung ganyang klaseng building na yan ay yan yung mga dyan nakatira yung mga taga Hong Kong dito. Residence nila yan. Yan ganyang klaseng condominium. Napakataas yan dahil dito sa lugar ng Hong Kong ay ba ganyang klaseng mga tirahan ng mga tinitirhan nila rin. Ngayon magala. Nakakashot ako Chinese. Sana tayo? Ito, ikot. Yan, nandito tayo sa loob ng butik. Tapos meron ditong mga t-shirt. Sorry, sir. Yan, Sorry, sir. Yan, ito yung isa sa mga tropa natin na katrabaho natin niya sa Lejaman. Israel! Ito yung sumali din na Mr. Lejaman sa barko natin. Papauwi na yan. Goodbye, my friend. See you. See you again. Yan, nagpapalit kami ng pera ngayon. Ganito ang itsura ng pera ng Hong Kong dollars. Pakita mo nga para. Yan ang itsura ng Hong Kong dollars. Makdo tayo. Marami kami din ganito. Makdo. McDonald's kami kakain. Doon lang nga tayo. Dito kami sa McDonald's dahil dito kami kakain. Ito ang itsura ng McDonald's dito sa nagutom kami kaya kakain kami dito sa McDonald's. 25 na lang. Yan, dito na kami sa McDonald's. Yan, kakain na kami. Dahil nagutom kami rito sa dito sa lugar na ko. Yan. Bali, nagutom kami, kumain kami rito sa lugar ng McDonald's sa Hong Kong. Dahil sa tagal lang hindi na namin nakakakain ng ganitong klaseng pagkain ay kaya sinubukan ulit namin kumain ng mga ganitong klaseng pagkain dito sa lugar ng Hong Kong. Say hello. My friend. My friend. Dito ulit tayo sa gangway. Tapos dito naman sa building na yan ay merong nakalagay na Season's Greetings. Yan, dyan sa building na yan. Tapos dito sa dinadaanan natin ay ito yung Chinese restaurant. O ito yung mga kinakainan ng mga first class. Yan.
Yan sila lahat. Tapos pupunta, ito yung Festive Hong Kong. Yan. Award of Celebration dito sa 2010. Pagkakataon natin para gumala ulit tayo at ma-videohan natin itong magandang mga decoration dito dahil Christmas na. Ito yung isa sa mga tropa natin. Ito yung chef cook sa Gali, yan, si Gabi. Dati naalala ko nung pumunta kami sa Singapore ay meron siyang asawa doon sa Singapore. Ako, kapatid ko, nandito din. Ngayon, nandito kami sa lugar ng Hong Kong. Yan. Thank you, pare. Uwi ka na ngayon? Okay, bye-bye. Thank you, Okay, thank you, pare. Ayan, ngayon, ito na yung barko natin. Overnight tayo rito, tapos maraming mga Japanese ang mga nandito na kumukuha ng mga picture-picture dito para remembrance dito sa lugar ng Hong Kong. Tapos dito naman, pagkalimbawa may pagkakataon tayo ay pupuntahan din natin itong mga lugar na yan. Yung mga building na yan, yan yung mga Christmas decoration natin sa lugar ng Singapore yan. Season's greeting. Mga building yung mga yan yung mga binidyohan natin kaninang umaga. Tapos nagkaroon tayo ng pagkakataon para mabidyohan ulit natin ngayong gabi. Yan, dahil para makita natin na ngayong gabi ay maraming mga tao rito na kumukuha ng mga picture para sa mga remembrance nila. Ito na lahat ng mga photographer yan. Mga photographer yan. Tapos dito naman banda ay andi dito yung binidyohan ko kaninang umaga. Yan. Maraming tao rito ngayon. Tapos dito naman sa gilid-gilid ay mga umiilaw. Mas masarap tumingin at mas sarap tumambay dito pagka mga gantong oras na gabi na. Dahil yung mga ilaw dito ay mas maganda tignan pagka halimbawang gabi dahil mailaw at makukulay ang mga dinaraanan nating mga lugar. Ayan, dito sa lugar na to ay napakaraming tao kahit saan ka magpunta dahil sibilisado na mga tao rito. Napakarami ng mga tao na kumukuha ko mga picture. Yan sila. Yan, ang oras na ngayon ay alas 10 na. Magti-10:30 na ng gabi pero napakaraming tao pa rin dito sa lugar ng Singapore dahil itong nilalakaran natin ay ito na yung lugar ng city na halos lahat ng mga tao rito ay gumagala dahil lalo na araw ng kumbaga, na ngayon, buwan na ngayon ng December, kaya nagpapakasaya na lahat ng mga tao rito, yung mga magkakamag-anak, magkakaibigan, tsaka dito sila, mga happiness natin. Dito naman sa stasyon ng tren ay mga ganitong klase ang mga bus dito. Yan, ito yung station ng bus na halos lahat ng mga bus dito ay merong mga second floor. Yan, yung mga bus dyan. Binalikan natin yung pinuntahan natin kanina na nandito yung canyon. Yan, dito sa lugar na to dahil itong lugar na to ay noong 1881 pa noong gera. Yan, bali nakarating na tayo dito. Pero bumalik lang tayo dahil para makita natin tong kagandahan dito sa lugar ng Hong Kong pagka mga gantong oras na gabi na. Yan sila. Halos gabi na, alas 11 na ng gabi pero dito sa lugar na to ay napakarami pa rin tao. Kahit saan ka magpunta ay hindi nawawala ng tao rito. Halos lahat dito ay may mga camera na dito sila nagpo-photo, shoot dahil dito sa lugar na to ay napakaraming mga magagandang lugar na pwede mong ma-videohan o ma-picturean dito sa mga lugar na yan. Nandito tayo ngayon sa underground. Yan, dito sa underground o dito sa subway ay dito sila dumadaan sa ilalim ng tulay dahil itong taas na to ay ito yung road na dinadaanan ng mga sasakyan. Kaya pagka halimbawa gusto mo pumunta ron ay hindi ka pwede tumawid. Kailangan mo bumaba mo na rito para makadaan ka kung saan mo gusto pumuntang rota. Yan. Ito yung mga tao rito na kung saan sila pumupunta. May daanan dyan. At dito naman ay meron ding elevator. Dito sa elevator ay magdamag yan dyan. 24 hours na gumagana. Tapos meron ditong monitor na camera na pagka halimbawang kung ano man ang nangyayari dyan sa loob ng elevator na yan ay madedetect ka kung ano yung mga ginagawa mo dyan sa loob ng elevator. Pero dito tayo pupunta sa lugar ng dito sa Cultural Center. Yan, may museum dyan sa daanan na yan. Diyan tayo pupunta. Dito naman ay ito yung Cultural Center nila rito.
Yan, tapos dito naman sa kahabaan ng kalsada ay meron ditong hotel. Yan. Yung hotel na yan ay napakataas. Itong hotel na to ay meron din sa Pilipinas. Ito ang tinatawag na na Peninsula Hotel yan. Yan, sa Pilipinas ay meron din tayo niyang ganyang klaseng uri ng hotel. Yan ang Peninsula Hotel dito sa lugar ng Hong Kong. Bukod dito sa hotel ng Peninsula Hotel ay katabi niya naman tong hotel din. Ito ang tinatawag na hotel ng Sheraton. Yan. Sheraton Hotel. Yan, nandito tayo sa gilid ng dagat. Tapos, andito lahat ng mga iba't ibang mga klaseng building dito sa sa plaza. Yan, ito yung nilalakaran natin. Tapos dito naman may escalator para makatransfer ka dito sa kabilang area na yan. Dito tayo pupunta. Ito naman ang building ng Wing On Plaza. Yan, tapos dito meron din mga decoration pang Christmas. Habang dito yung fountain na nagbubuga ng tubig na imbis na apoy. Itong dragon na yan. Dahil fountain yan sa gilid. Ayan, ito pala ang building ng Shangri-La. Ayan. Tapos dito rin may mga decoration din dyan. Ito ang nilalakaran natin. Tapos dito naman sa kabilang building, ayan, may mga tao dyan sa gilid. Tapos sa taas niya naman ay ito naman ang decoration nila. Ayan. Dahil dito sa lugar ng Hong Kong ay pagandahan ang bawat mga building dito ng mga decoration pang Christmas. May competition din dito na pagandahan ng mga decoration para sa Christmas. Ayan yung isa sa mga building rito na okay ang decoration. Ayan. Tapos hanggang dito yan. Habang itong building naman na to ay ito naman ang Intercontinental Grand Stanford. Yang building na yan. Yan, itong lugar ng Hong Kong ay napakalawak. Yan. Puro building yan dyan na makikita nyo sa kabilang area. Yan, puro building yan mga yan. Yan, napakalayo. Ayan, yung mga building na yan. Tapos, andito na tayo ngayon sa tulay dahil iniikot natin to kung hanggang saan ang makakayanan natin na libutin tong lugar ng Hong Kong. Dito sa kabila ay daanan ng mga sasakyan. Tapos ito naman nilalakaran natin ay daanan ng tao. Tapos dito naman banda may nakasulat rito na ito ang lugar na yan, Hong Hom Bay and Tok Wan Wan. Tapos itong isa ganun din. Yan. Ayan. Bali, umakyat tayo rito sa pinakamataas na lugar dito sa Tulay. Dahil itong lugar na to ay daanan ng mga tao para makita natin yung kagandahan ng mga nilakbay natin o pinuntahan na natin. Ayan. Ito yung mga building na halos ang lilit na lang. Bali, bulkan pala yan na sumasabog. Ayan. Yan ang decoration nila dyan sa building na yan. Tapos, dito naman ay ayan, yan ang nakalagay. Babasahin natin ha. Dali. Season's greetings. Ayan, tapos dito naman ito naman ang nakasulat. Ayan, Santa Claus. Tapos ito naman yan naman ang itsura nya. Ayan, tapos dito naman banda ito naman yung mga nilakaran natin. Yan, ito yung Shangri-La. Yan. Hanggang dito yan. Sa lugar na yan. Ito sa dinadaanan nating tulay. Yan, pababa na tayo ngayon. Ito naman ang lugar na to. Tsim Sha Tsui. Yan, Hong Kong. Yan yung mga daanan ng mga sasakyan. Bali, dumaan tayo dito sa overpass. Dahil yung ilalim nito ay daanan ng sasakyan. Tapos dito naman ay meron ding building dito na may decoration na kayo nang bahalang mamili kung ano yung pinaka gusto nyong mga design pang Christmas. Yan sa building na yan.
Ayan. Dito sa lugar ng Hong Kong ay napakaginaw, kaya lahat ng mga tao rito ay mga naka-jacket dahil sobrang ginaw dito sa lugar na ito. Ayan. Napakasarap pumunta rito sa lugar pala ng Hong Kong na marami kang mapupuntahan at malilibang ka dito sa lugar nila. Ng Christmas decoration dito sa lugar na yan. Tapos dito naman, pagka pumunta ka sa kabilang lugar ay merong mga happenings dito. Ayan, yan yung mga Chinese restaurant dyan sa kabilang area na yan. Habang dito sa Moody's ay pagka pinasok mo tong bar na to ay merong mga kumakanta na pang entertainer ang dating. Yan, dyan sa lugar na yan. Yan, ngayon nandito tayo ngayon sa loob na isa sa mga hotel na pinasok natin. Ito ang hotel ng Nico Hotel dito sa lugar ng Hong Kong. Ngayon nandito tayo sa 14th floor. Ngayon bababa na tayo. Ito ang kagandahan ng hotel dito sa lugar ng Nico Hotel. Ayan. Pakagandang lugar. Tayo sa 14th floor. Ayan. Isa to sa mga hotel na pinasok natin. Ngayon, bababa na tayo. Ayan sila. Punta na tayo ngayon sa lobby. Ito ang lugar ng Nico Hotel. Pinakataas nito na 14th floor. Yan, Nico Hong Kong Hotel. Yan, ito naman ang cinema nila. Ayan, Cinema Golden Plaza. Tapos ngayon, tatawid na tayo dahil dito naman tayo ngayon papunta. Dito sa lugar nito. Bali, naglalakbay-lakbay tayo rito dahil inaalam pa natin kung ano pa yung mga pwede natin mapuntahan dito. Dahil ang oras na ngayon ay mag-alas 12 na ng gabi pero napakarami pa rin tao rito. Yan. Isa yan sa mga gusto nilang kainin, yung mga ganyang klaseng pagkain. Ito rin. Napakasarap na pagkain dito sa lugar ng Hong Kong. Yan. Pagka nagutom kayo, o sila sa kakapasyal nila rito ay pwede ka munang tumambay rito para dito ka kumain sa mga lugar nila. Yan, dito naman merong malaking tore dito sa lugar ng plaza nila. Yan, tapos dito naman merong maliit na bata. Yan sila. Yan, dito sa lugar na to ay naglalakad tayo papuntang sa kabilang area. Dito sa lugar na to ay mga disiplinado mga tao dahil pagka halimbawang stop ay talagang humihinto sila, hindi sila tumatawid. Dito tayo pupunta. Habang may nakasulat dito na Christmas around the world, ay dito naman sa kabila ay meron ding rito, Christmas decoration. Habang dito ay kita yung statwa na kamao lang. Yan. Dalawang kamao. Ayan, medyo malayo-layo na rin yung mga narating natin. Dito sila. Kaya lakad lang tayo ng lakad dahil nililibot natin tong lugar ng Hong Kong. Dahil kahit anong oras dito, kahit magdamagan ay hindi nawawala ng tao rito para lumibot kung saan-saan at kung saan-saan din sila nagpupunta. Yung mga butik dito kahit mga alauna ng madaling araw ay bukas pa rin dahil hindi nawawala ng tao rito. Mga iba't ibang klaseng tao ang nandito ngayon sa city nila. Kaya dito sa lugar ng city nila ay hindi mo na maintindihan yung mga ibang mga nakasulat dito. Yan, dahil dito sa lugar na to ay mga pang Chinese na yung mga lettering dito. Yan. Hindi mo na masyado sila maintindihan ang mga nakasulat. Yan, dito sa city na nilalakaran natin ay napakaraming tao pa rin. Tapos dito naman sa pinakamahabang billboard niya ay kitang-kita yung kagandahan ng buong Hong Kong. Ayan, yan yung barkong pinakamalaking barko. Tapos ito naman ang kagandahan ng Hong Kong. Ayan. Sa lugar na yan. Andito na tayo sa lugar ng Mong Kok Station.
Ayan. Dito tayo papasok. Ito sa lugar ng city nila ay hindi mo alam kung saan ka pupunta. Dahil napakaraming mga daanan dito na pasikot-sikot na lahat ng madaanan mo dito ay maraming tao at maraming mga butik. Dahil lahat dito ay puro maraming mga ilaw ang mga makikita mo rito. Yan, ngayon, ang date na ngayon ay December 17. Andito na ulit tayo sa taas ng barko, sa deck 7, dahil nalibot na natin itong lugar ng Hong Kong, kaya tapos na tayo rito. Kaya ngayon, nandito na tayo sa barko dahil aalis na tayo ulit ngayon. Papunta naman tayo ulit sa lugar ng Vietnam. Babalik ulit tayo dun sa lugar ng Vietnam dahil ito na yung lugar ng Hong Kong na napasyalan natin. Yan, ngayon, bumalik na tayo ulit dito sa lugar ng Vietnam. Dito sa Halong. Nasa Halong Port tayo ngayon, dito sa Halong City, dito sa lugar ng Vietnam. Yan. Dilibot ulit tayo. Mapapansin nyo, pagka halimbawang low tide, ay nangunguha sila ng mga iba't ibang klaseng shell na meron loob sa, may laman sa loob na kinakain nila at binibenta nila sa lugar ng palengke. Yan. Pero sa Pilipinas ay ginagawa rin natin yan. Yan sila. Nangunguha sila ng iba't ibang klaseng mga suso na maliliit dahil nakukuha yan pagka halimbawang low tide. Diyan sumisiksik sa mga sa mga buhanginan. Yan, sa lugar ng Negros Occidental ay nangunguha rin kami ng ganyang klaseng suso at kinakain namin ng magulang ko dun sa lugar ng Negros Occidental pagka halimbawang low tide. Tapos dito naman banda, isa ito sa mga pinupuntahan ng mga pasahero, itong mga bulubundukin na yan, yung mga bundok-bundok na yan na sumasakay sila sa ganitong klaseng uri ng sasakyan na maliit na ganyang klaseng bangka o barko na pumupunta sila sa mga gilid-gilid ng bundok na yan. Para dyan sila mamasyal. Dito sa lugar ng Negros Occidental, sa probinsya namin ay meron din kaming gantong klaseng hayop. Yan ay kabayo. Na yan yung sinasakyan ng tito ko para pagkahalimbawang gusto niyang tignan yung mga tanim na tubuhan, ay yan ang ginagamit niyang sasakyan dahil sa sobrang layo nung yan, yung mga ganitong klaseng sasakyan ay ginagawa na rin nilang bahay yan sa loob. Tapos, ito na lang ang ginagamit nila na tulay para makatransfer sila dito sa kabilang sa kabilang bangka na yan. Yan yung ginagamit nilang patungan para makalipat sila dito pagka halimbawa dito nila gusto pumunta sa kabilang bahay na yan. Yan, may mga bahay-bahay na rin dyan sa loob dahil dyan na rin sila tumitira. Pagka halimbawang wala silang biyahe papuntang dagat, ay nananatili sila dyan sa gilid para dyan na sila manirahan. Yan, sa loob na. Malapit na tayong makarating dito sa tulay na yan. Yan, dyan, sa kabilang tulay na yan ay mga Vietnamese pa rin ang mga nakatira dyan. Tapos, sa nabanggit ko na ganitong sasakyan ang sinasakyan ng mga tourist. Yan, yung mga ganyang klaseng sasakyan para makarating sila sa mga gilid-gilid na bundok na to. Tapos dito naman banda sa bulletin board, ipapakita ko na ito yung isa sa mga pinupuntahan ng mga turista. Yan, dito sa lugar ng Halong Bay. Yan, Halong City. Welcome to Halong City, na pumapasok sila sa cave at sa mga ganyang gilid-gilid na mga bundok-bundok. Yan, ngayon nandito na tayo sa tulay. Yan yung tulay na nabidyohan ko. Tapos susubukan natin ditong sumakay ng elevator. Yan, dito sa taas ay pwedeng sumakay yung mga tao rito para makapunta dyan sa makatulay dito sa bridge na to. Ayan, papunta rin sa kabilang island. Pupunta tayo ron. Tapos isa to sa mga kaibigan natin na magmomotor na lang tayo dahil pagkasakay natin dito sa elevator na to ay hindi natin alam kung saan tayo ngayon bababa dyan. Yan, kaya ang gagawin na lang natin ay sasakay na lang tayo rito sa motor na to. Isa to sa mga kaibigan natin na ito yung sasakay natin. Good friend? Yan, good friend. Yan, ngayon nandito na tayo sa tulay. Tinutulay na natin to sa pamamagitan ng motor. At andito na yung barko natin. Ayun. Dahil nasa gitna tayo ng dagat.
ngayon, huminto tayo rito sa gitna ng bridge dahil kanina ito yung binidyohan natin nung nasa baba tayo ng bridge na to. Tapos ito yung mga pinupuntahan ng mga pasahero. Itong ganitong klaseng island na yan. Yan. Pinupuntahan nila yan dahil sa ilalim niyan ay may kuweba. Yan. Tapos ito yung isa sa mga tourist guide natin. Kaibigan natin yan na dito tayo galing. Yan. Tapos, ta-transfer tayo dito sa kabila sa lugar ng Vietnam. Ito ang kagandahan ng dito sa lugar ng Halo City. Ito ang center ng city nila rito. Ayan, dito sa Haiphong. Kita na natin yung isa sa mga pinagmamalaki nila rito. Yung ganyang bundok na yan. Dito sa, tapos meron naman ditong monumento. Ayan, habang nandito yung mga taga-Vietnamese na naglilinis ng plaza na yan. Ayan, yes. Ayan ang kagandahan dito sa lugar ng Haiphong. Ayan. Dito tayo ngayon sa plaza na palibot-libot lang tayo. Habang dito naman sa kabila ay may mga bahay-bahay na may mga tinda ng kung ano. Dito sa kahabaan ng kalsada. Yan, ngayon pabalik na tayo. Ito yung sasakyan natin para makabalik tayo rito sa barko na to. Yan, ito yung mga nalibot natin na ito yung pinakita kong tulay na dinaanan natin ng sa pamamagitan ng motor. Ngayon papauwi na tayo dahil nalibot na natin to itong buong natrang na to. Uwi na tayo. Yan, ngayon nandito na tayo sa ibabaw ng barko na to, hindi ng helicopter. Dahil yung helicopter na yan ay binidyo lang natin. Yan, nandito na tayo ngayon sa ibabaw ng barko na to. Habang andito yung pinasyalan natin, itong tulay na yan. Tsaka nilapitan natin itong, dinaanan natin itong tulay na to sa pamamagitan ng motor. Tapos pinuntahan natin itong mga bundok-bundok na yan. Nilapitan natin yung mga yan. Yan, dyan tayo dumaong kanina, nandiyan yung barko natin na dyan tayo kanina sumakay dyan sa area na yan. Tapos ngayon, nandito na tayo ngayon sa barko. Yan, nandito na tayo ngayon sa taas dahil papauwi na tayo. Tapos na tayong gumala. Ito ngayon yung kapitan natin. Yan, siya yung nagmamanubra nitong maliit na barko na to. Andito tayo ngayon sa pinakamaibabaw. Dito sa lugar na to ay napakalamig. Malapit na tayo dahil andito na yung barko natin. Tapos ito na yung isa sa mga kadete na nagbabantay dyan sa loob para siya yung magsuswipe ng ano natin, ng VIN card. Yan, ng crew card natin. Yan, ito yung lugar ng Haiphong na nalibot natin. Yan. Dito na tayo. Pauwi na tayo ngayon. Ayan, ito na yung mga kasama natin. Dito tayo sa taas. Ayan, nandito tayo sa lugar ng Koinon. Ito yung eskwelahan. Ang date na ngayon ay December 23. Ngayon pupuntahan natin itong isa sa mga pinupuntahan ng mga turista. Itong pagoda na to. Ayan, kasama natin yung isa sa mga iniidolo natin sa loob ng barko na si Gabisigan. Ito yung carver natin sa barko. Ayan, ngayon nandito na tayo sa lugar ng pinupuntahan ng mga pasahero. Pupuntahan din natin. Bila ay maraming mga estudyante rito na ang ginagamit nila sa paglalakbay ay itong ganitong klaseng mga bike dahil lahat ng mga estudyante rito ay uso sa kanila ang magbike ng mga ganitong klaseng mga sasakyan. Habang nasa school sila o pagkatapos galing sa school ay pumupunta sila rito sa lugar na pinupuntahan din ng mga pasahero. Tapos focus mo yung dragon, no? Tapos habang itong building na to, ang tawag dyan ay pagoda. Habang dito naman sa tabi ng pagoda na yan, ay ito naman ang tinatawag na Buddha. Yan, Buddha Temple. Isa yan sa mga pinupuntahan ng mga turista rito.
dito sa hagdanan ay merong dragon. Ayan, may dalawang dragon. Ngayon, alamin natin kung pwede tayong umakyat dyan. Papasukin natin yung lugar. Ganitong klaseng struktura ay matagal na ginawa na to. Ayan. Tapos banda ron ay meron naman drawing. Ayan, naka-drawing na ganyan. Yan ang itsura. Yan ngayon, nakakyatin natin to dahil alamin natin kung makakapasok tayo dito sa loob. Ayan, dito pala sa pinaka-center ay mapapansin natin itong isa sa mga sinasamba nila rito. Ayan, nandito na tayo sa second floor. Ito ang makikita natin. Buddha rin. Ayan. Yung mga ganyang klaseng imahe ay yan yung isa sa mga sinasamba nila rito, yung mga ganyang klaseng imahe dito sa lugar ng Vietnam na tulad din sa lugar ng India tsaka Sri Lanka. Yung mga ganyang klaseng Buddha at ganito rin. Yan. Malalaking Buddha yung mga lugar na to. Ayan. Tapos dito naman sa pangalawang gate ay mapapansin nyo na itong Buddha na to na pagka pinasok natin ay isa sa mga pinakamalaki imahe dito sa lugar na to. Dito sa lugar na to ay hindi kailangan na masyado maingay dahil isa to sa mga nirerespeto nila rito yung mga ganitong klaseng imahe. Yan. Dahil yung ganyang klaseng imahe ay isa yan sa mga sinasamba nila na niluluhuran nung mga taga Vietnamese. Yan mga ganyang klaseng mga imahe. Ayan. Lalo na to, itong mataas na imahe na yan. Tapos dito naman banda ay merong fountain na nandiyan yung isa sa mga kabataan dito na pagka walang ginagawa ay dito sila namamalagi. Tapos banda ron naman ay banda ron naman ay maraming mga Vietnamese na talagang naka-uniforme dito na susubukan natin kung pwede natin pasukin itong lugar na ito. Ayan. Dito sa loob na to ay ito ang makikita mo. Yan yung isa sa mga costume ng mga taga Vietnamese dito sa lugar na to. Ayan. Pagka nandito ka ay kailangan mo hubarin yung tsinelas mo para makapasok ka rito sa loob. Ayan. Pagka nandito ka ay kailangan mo gawin kung ano yung mga tradisyon nila rito. Yan sila. Yan. Ngayon. Ano dyan ka na? Hindi na ako? Ha? Hindi, ikit ako. Nakahanap ako ng bibiling kong regalo. Basta alam mo na umuwi, babalik ka ng ganyan. Yan, isa pa rin yan sa ginagawa nila na yan yung mga sasakyan na dating panahon pa na tradisyon nila na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nila dito. Tapos ito naman yung center ng daanan dito ng sasakyan. Tapos habang dito yung isa sa mga hero nila na merong kabayo rito at may sandata. Dito sa lugar na to ay ito yung lugar ng Hoi Nun. Ito yung pinaka-city nila rito na pinupuntahan ng mga pasahero. Itong Hoi Nun. Yan, ngayon nandito tayo sa lugar ng Ho Chi Minh ulit. Yan, ito yung mga tao sa Ho Chi Minh, itong mga Vietnamese. Yan, bali may okasyon dyan. Bali isa to sa mga artista dito, yan, na kinasal dito. Yan, kinasal silang dalawa sa lugar na to. Yan, tapos ito yung photographer. Tapos ngayon pupunta naman tayo sa lugar ng plaza. Dun sa lugar ng plaza ay meron dun program. Alamin natin kung hanggang ngayon pa rin. Yan, dito sa lugar ng Ho Chi Minh ay ganito ang mga decoration nila. Yan. Kahit tapos na yung Pasko, ang date na ngayon ay December 27, ay tapos na yung Pasko nila rito pero meron pa rin mga decoration dito sa lugar ng Ho Chi Minh. Ayan, bali pupunta ngayon tayo sa lugar ng city dahil alamin natin kung meron pa rin. Ngayon, nandito na tayo sa pinaka-center nitong lugar ng Ho Chi Minh
Ito ang center dito sa kalye na to yan. Dito na banda yung program. Alamin natin kung ano naman ang program meron dito ngayon. Yan. Kasi pumunta ako rito kahapon, di ako nakapagdala ng camera. Pero ngayon alamin natin kung ano naman ang may program ngayon dito dahil araw-araw, gabi-gabi ay merong mga ganito klase program dahil maraming mga turista na pumupunta rito. Yan. Dito sa lugar na to ay may mga artista ngayon dito sa pupuntahan natin. Ayun, dito. City nila. Ayan, dito na tayo ngayon sa lugar ng city. Ito yung mga tao ngayon dito sa lugar ng Vietnam. Cảm ơn phần biểu diễn của nhóm K6. Xin cảm ơn rất nhiều một lần nữa cho phép nhóm K6 xin cảm ơn. Xin chúc quý vị một tối thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của nhóm K6. Bắt đầu từ lúc 19 giờ 30 cũng tại sân khấu này. Kính mong tất cả quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ cho những người cùng xem. Thưa quý vị và các bạn, để liên tục chương trình, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Mừng Xuân Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Lương Giác Vũ. Và chúng tôi xin mời quý vị dành một tràng pháo tay chào đón ca sĩ Lương Kỳ Phong. Ngàn vì sao lấp lánh lung linh diệu kỳ, thấy thắp sáng niềm tin một tương lai hạnh phúc đen tươi, trong một xuân mang bao ước mơ bao ước vọng. Phần thưởng thức, phần trình diễn của cô gái dễ thương đến
Yung tatlong babae na yan ay sila naman ngayon ang kakanta. Bali, pupunta tayo sa unahan dahil para makita natin yung tatlong babae na kakanta. Yung tatlong babae na yun ay sikat dito sa lugar na Ho Chi Minh. cũng rất là đói bụng, và chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn cùng vào một vòng quay các gian hàng của chúng tôi, và sau đó xin mời quý vị và các bạn chúng ta có thể thưởng thức gian hàng ẩm thực của các tỉnh thành đến từ 40 nước trên thế giới. Thưa quý vị, và chương trình văn nghệ của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự tham dự của tất cả quý vị, và xin được mời tất cả quý vị và các bạn sẽ có mặt tại sân khấu của chúng tôi vào lúc 19h30 tối đêm mai, cũng sẽ là chương trình văn nghệ đặc biệt để chào mừng lễ hội thành phố Hồ Chí Minh mừng xuân mới 2010. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn bộ phận âm thanh ánh sáng kỹ thuật hậu đài và giúp tôi thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn và chúc quý vị một đêm thật vui vẻ.
sa New Year ay nandito sila. Mga artista yan, sikat dito sa lugar ng Vietnamese. Thank you. May I kiss you? Merry Christmas! Merry Christmas! And Happy New Year! May I kiss? May I kiss? Sige. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yan. Ngayong tapos na nating ma-videohan yung tatlong pinakahihintay nila rito na artista. Yun yung pinakasikat dito sa lugar ng Vietnam. Yung tatlong babae na yun, pero hindi ko na naitanong kung anong pangalan nila. Pero nabanggit ng mga taga-Vietnamese dito na yung tatlong babae na yun ay mga sikat dito sa lugar ng Vietnam. Yan. Bali, etong lugar na to ay dinadayo ng mga turista. Yan, dahil sa tuwing gantong buwan ng December ay may mga program dito na tulad ng mga ganong klaseng program. Yan. Kaya okay yung mga gantong klaseng program para sa Christmas tsaka sa New Year. Yun. Ngayon uuwi na tayo. Yan, ito na ngayon yung lugar ng plaza na pinuntahan natin. Ayan. Itong lugar na to. Tapos dito naman sa gilid ay dito na yung kalsada, daanan ng mga sasakyan. Ayan. Tapos habang dito naman sa taas ay ito naman ang hotel nila rito. Ayan. Dito sa lugar, dito sa plaza ay sikat din yung mga ganitong klaseng mga laro. Yung mga ganyang klaseng laro ay meron din sa Pilipinas. Yan yung pambansang laro rin natin na sipa. Yan, yung mga taga-Vietnamese ay laro rin pala ng mga Vietnamese yung mga ganyang klase na tinuturuan din yung mga turista, yung mga puti o mga ibang lahi na bansang laro ng Pilipinas yan, yung ganyang. Yan, ngayon lumapit tayo rito dahil sasali rin tayo para maglaro ng ganitong klaseng sipa. Yan sila. Hello. Ayan, yung mga ganyang klaseng laro ay bali tinuturuan yung mga turista na maglaro rin ng mga ganitong klaseng mga sipa. Ayan. Ayan. Bali nakakatuwa dahil nagsasama-sama yung mga iba't ibang klaseng lahi para maglaro ng mga ganitong klaseng mga sipa. Mga ganitong klaseng laro. Ayan. Bali sasali ko para makikijoin ako dito. Makikisali rin ako sa kanila na magsipa rin. Ayan yung ginagamit nilang pang